Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development, shall be afforded the citizen, subject to such limitations as may be provided by law. Vital po na hipan po natin ng buhay ang prinsipyong ito because an informed citizenry is an empowered citizenry. Kung walang alam ang publiko sa ginagawa ng gobyerno, wala rin silang kapangyarihang sitahin ang abuso ng mga namumuno dito. Ayon nga po sa Korte Suprema, unless citizens have the proper information, they cannot hold public officials accountable for anything. Armed with the right information, citizens can participate in public discussions leading to the formulation of government policies and their effective implementation. An informed citizenry is essential to the existence and proper functioning of any democracy. Kaya po, Mr. President, suportado ko ang bill na ito. At ang mga tanong ko ay para siguruhin na buo ang mga karapatang ilalatag natin dito. So, unang tanong po, Mr. President, good sponsor, sa Section 7 on exceptions, exempted po ang FOI o exempted sa FOI at pwedeng itago ang impormasyon, quote, pertaining to matters of human security such as but not limited to food, health, money, and trade, provided that such disclosure or premature disclosure will imperil our well-being or degrade the quality of life of our people by causing unnecessary panic and conflict and threatening to limit the range of policy choices available to the concerned implementing and regulating agencies. So, ang komento ko po dyan, Mr. President, good sponsor, parang napaka-broad po ng human security at wala rin po itong definition sa bill. Dagdag pa, food, health, money, and trade covers most areas of governance. Kasama po dyan ang public health data, inflation figures, food importation decisions, investment contracts, debt exposure, at supply chain vulnerabilities. Bakit po natin yan gustong itago, good sponsor? Una po, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo at kayo po ay nakasuporta sa FOI, lalo na po sa ating Ginoong Pangulo. At sa atin pong Presidente ng Pilipinas dahil ito po ay naisama sa LIDAC. Alam niyo po, matagal na po itong panukala na ito. Ito po ay panahon pa ni Senadora Grace po. Naumpisahan na po ito 16th Congress kung di po ako nagkakamali. At nung 19th Congress po, isinulong po natin ito. At ngayon po, nandito po tayo sa 20th. Napakaganda po na kayo po ang kapartner namin dito. At naniniwala po tayo, nakasama din po natin si Senator Bam Aquino dito. Alam niyo po, kung ako lang po ang tatanungin, ayaw ko talaga na may exemption. Okay. Dahil napatunayan na po nating dalawa yan. Noong nakaraang tayo po ay nautusan, naatasan ng ating pong Ginoong Pangulo na maglabas ng salin natin. Nauna na po tayong dalawa na talagang nag-uunahan po tayo na dahil gusto po natin talaga na walang exemption. Pero dito po sa nabanggit nyo po, katulad po noong mga nakaraang nangyari sa ating bansa, katulad po nung nagkaroon po tayo ng pandemic, yan po ang pinakamagandang example dito. Alam nyo, ang ayaw po nang natin mangyari ay magkaroon ng panic. Kapag ang taong bayan ay hindi natin binigyan ng tinatawag po nating paghahanda sa mga gusto nating isiwalat sa kanila. Halimbawa po, nagdaan na yung pandemic, mas maganda po yung nangyayari po ngayon. Alam naman po natin na ang nangyayari ngayon sa Middle East ay maaring magbigay ng mga ganitong suliranin sa atin. Pagkain, health, lahat na po, sabihin natin. Kapag tayo po na nasa gobyerno sa ngayon,
nagkanya-kanya po tayo ng sasabihin nating statement. May sasabihin si ganito, may sasabihin si ganon, may sasabihin pa si ganito. Iba-iba yung statement na hindi po tumutugon doon sa pangangailangan at dapat harapin, nagiging magulo po ito. Kaya po dito, ang tinitingnan po natin dito, kaya sinasabi na magkaroon muna ng pagpipigil hanggat walang tamang sasabihin na hindi makapagliligaw sa taong bayan at hindi makakapag-cause ng panic. Siguro wag muna nating sabihin kaagad hanggat walang kasiguraduhan. Katulad po ngayon, i-example ko po. Sinasabi, tataas ang langis, tataas ang pagkain, tataas ang ganito, tataas ang ganon, mahihirapan na tayo, magkakagulo na. Kapag ka hindi po napigilan ang mga ganitong klaseng information, nagpapanik po ang tao. Kaya po ang aking mungkahi na pagka dumating po yung panahon talaga na meron ng tamang ibigay na impormasyon sa tao, doon lamang po ibibigay, doon lamang po ihahayag. Pero hindi po ibig sabihin na magsisinungaling po tayo. Ano? Kailangan lagi pong tapat ang ating ipapahayag sa taong bayan. Napakadami pong halimbawa ang pwede pong ibigay lalo na po sa sitwasyon ngayon. May mga nagsasabi na, padala na natin yung eroplano, sunduin na natin yung mga kababayan natin. May nagsasabi na mag-land travel tayo. Lahat po ito, sa katunayan, sa katotohanan, pwede nating lahat gawin yan. Pero wala pa tayong opisyal. Kailangan antahin po natin yung opisyal na pahayag na nag-usap-usap na yung mga ahensya ng gobyerno. Hindi po pwede na tatanggapin na lang ng taong bayan ang isang pahayag ng isang ahensya na hindi naman nagkausap yung buong puwersa ng gobyerno. Ang gusto lamang po natin dito, magkaroon muna ng opisyal na pahayag ang gobyerno at yun lang susundin lamang bago nila ibigay. Sa ngayon po, mahal na Senadora, napakadami po. Ngayon lang sa nangyayaring, ang dami pong nagbibigay ng mga impormasyon na mali. Ang iniiwasan po natin, magtuloy-tuloy ang mga ganitong klaseng pagbibigay ng public information na wala naman po talaga silang sapat na kaalaman kung ano talaga yung nangyayari. Ni-example ko lang po yung sa gitnang silangan. Salamat po, Mr. President. Yung inaalala po ng good sponsor na baka maging magulo dahil hindi pa nagkaisa sa ano yung analysis sa sitwasyon, ano yung tamang mga dapat gawin sa panig ng gobyerno, yung mga department, yung mga ahensya niya, mas siguro may kinalaman yun sa pagpapahayag ng bawat tao at saka ahensya sa loob ng gobyerno. And of course, importante na, lalo na sa panahon ng krisis, kung kakayanin, magkaisa at maging maayos yung komunikasyon sa publiko. Pero sa pagkaintindi ko po, itong panukala natin ay mas nakatuon dun sa kalayaan at karapatan ng ating mga mamamayan makuha ang hinihingi nilang impormasyon. Kahit kapag maaring hindi pa ito pinagsamang iisang mensahe lamang mula sa buong gobyerno. Naintindihan ko rin po yung concern ng good sponsor na huwag magpanik ang publiko, makapaghanda tayo para sa tamang pagtugon sa isang krisis. Pero on the other hand, hindi po ba mas makakaiwas sa panic, mas mai-inform yung paghahanda kung makuha nung publiko ang impormasyong ito. Mahingi nila at makuha nila ang impormasyong ito. Halimbawa, yung mga desisyon tungkol sa food importation, hindi ba kung makuha yan ng ating mga magsasaka at mangingisda at yung ating mga consumers, mas pwedeng mapanatag ang loob at mas pwedeng makapaghanda rin sila ano yung panukala nila sa gobyerno. Hindi kaya kapag
makukuha ng ating publiko yung mga public health data, ganun din, hindi magpanik kahit sa isang nakakatakot na posibleng health situation, makapaghanda rin na alagaan ang kaligtasan at kalusugan natin. Kung mas makuha ng mamamayan yung mga inflation figures tungkol sa investment contracts, yung debt exposure natin, yung supply chain vulnerabilities, ganun din po, hindi ba't mas hindi sila magpapanik dahil hindi nila alam kung ano ang nangyari at mas makapaghahanda rin sila, whether sa isang crisis situation tulad ngayon or dun sa pangmatanggalan nating trabaho na magsulong ng mga reforma, magsulong ng pag-modernize, magsulong ng pagpapayaman sa ating ekonomiya, Mr. President. Tama po. Sumasang-ayon po ako sa inyo. Ang napakaganda po nung binigay niyo pong halimbawa po sa law enforcement sa importation ng mga tinatawag po natin ng mga smuggled goods Siyempre po, halimbawa pagka sa law enforcement po, bago po nila, minsan, alam naman po natin ngayon, lalo po ngayon, minsan nakapanood ako ng isang hearing sa 19th at sa 20th Congress. Ilang beses binabanggit yung pangalan ng mga smuggler. Ako po, nagsasabi ako sa sarili ko, sana, hindi mo na nila binanggit. Kasi kung binanggit nila kagad, yung tao, mag-iingat na. Yung po bang mga ganong klase, may mga pagkakataon na, kapag sa law enforcement, katulad po ng sinabi nyo sa food, kung sana bago nila sinabi yung tao, hinuli muna nila. Bago nila dinivulge po yung mga pangalan ng tao. At halimbawa din po, sa mga bagay po na kapag hindi pa sigurado, halimbawa po yung Department of Health, meron pong sabihin natin may kinalaman sa health scare. Mahirap din po yung hindi pa sila sigurado sa data, magbibigay na po sila ng information. Yun lang naman po yung akin. Pero dapat, kapag kasigurado na yung informasyon at wala na dapat magpipigil, dapat po nilang ibigay. Ang katunayan nga po, nandito din po sa ating panukala, na may mga pagkakataon at mayroong mga kapangyarihan na nakalagay po dito na pwede nang i-waive, lahat po ng exemption pwedeng i-waive. Katulad po halimbawa, sinabi po ng Pangulo ng Pilipinas na sabihin na natin yan, wala nang pagtatago pa, hindi na natin kailangan idaan pa yan sa mga ahensya. Halimbawa din po, sinabi din po ng Korte Suprema. At halimbawa din po, tayo po sa Senado. Kapag tayo po ay nagkaisa na hindi, kailangan nang sabihin sa publiko yan, huwag nyo nang itago yan. Kailangan po din yan na mangyari. House of Representatives at mga constitutional commissions. At ito din po, kailangan po lagi ay aprubahan ng mayorya. Kailangan majority po ang nagsasabi. Kasi sa ngayon po, dito po sa ating panukala, ang bawat ahensya, meron po siyang alituntunin na susundin sa pagbibigay ng FOI. Kasi alam naman po natin na dapat pinoproteksyonan din po natin yung... Meron din po tayo kasing mga existing laws na alam naman po ninyo, alam ko po yan na yung... Lagi ko po naririnig po sa hearing po ninyo, yung data privacy. Opo, na kailangan tingnan din po natin yun, yung data privacy. Hindi tayo basta-basta makakapagbigay ng impormasyon kapag may kinalaman sa personal na kaligtasan ng sino man. Opo. Yung pong mga bagay na siyempre, katulad po ng sinabi nyo kanina, konstitusyon na po ang nagsabi nito. At lagi ko pong sinasabi dito sa ating plenaryo, na bigyan natin ng sapat na lakas ang komitiko, yung public information. Dahil nandiyan po yan talaga sa konstitusyon. Pero siyempre po, lagi po natin binibigyan ng importansya din, kahalagahan, yung mga batas na po na umiiral sa ngayon. Na katulad po na nga ng data privacy at higit sa lahat po. Halimbawa po, lalo po ngayon sa pinag-uusapan yung mga spying, mga espiya, ganyan. So nagiging exempted po dyan. Kasama na po dyan ng DND.
ano, sa mga intelligence service po natin, kailangan maging maingat din po ba sa mga pagbibigay ng impormasyon. Katulad po nung isang araw, meron akong nagbigay sa akin ng nilabas daw ng isang news agency na meron ng mga nahuling spying, may mga gano'n. Pumasok agad sa isip ko, bakit nung dinadyaryo kagad? Sana, hindi muna nyo ginaryo yan, hindi muna nyo nilabas, para nahuli natin kung sino yung puno. Kasi ang nangyayari po dyan, kung ang huhulihin lang natin lagi yung mga players, hindi natin mahuhuli yung mga brains niyan, wala tayong makukuhang big fish. Ano? So yun po, may mga pagkakataon na nagiging exempted siya kapag ka merong mas malaki na dapat tayong ma-achieve. Pero siyempre po, sa dulot-dulo, katulad nga po ng sinabi ko, sa kaduluduluhan nito, ang masusunod pa rin kung ano ang dapat ibigay sa taong bayan, kung ano yung hinihingi nilang informasyon. Salamat, Mr. President. And for the record lang po, yung binanggit ng good sponsor na issue, napag-alaman sa Senate Subcommittee on Justice kanina na yung 3 sa 4 na in-identify ng intelligence community na kababayan natin, yan ang masakit, na nag-espiya para sa China, ay nalapitan na ng mga otoridad at umamin sila. At sila na po ay nakipag-cooperate. At kaya tinuturing ng intelligence community na case closed na po yun. In Okay, fact, opo. tinuturing nilang success So, story. po yun. declassified For na the po siya. record Opo. lamang po. Actually, hindi naman nila pinangalanan yung 4 na taong iyon. Pinakilala nila sa ilalim pa rin ng mga alias nila. So, good sponsor, ang layunin po ng FOI ay para palakasin ang partisipasyon ng taong bayan sa policy making ng gobyerno. So, kung hindi po ba baligtad ang ginagawa ng probisyong ito at tila iniiwasan ang opinyon ng publiko sa mga napaka-importanteng diskusyon, Mr. President? Tama po kayo. Alam nyo, sa totoo lang po, parehas nyo po ako. Ayaw ko talaga ng exception. Dapat maging open tayo dahil ako pa nga po ang chairman ng Committee ng Public Information. Kaya lang po talagang meron tayong mga existing na batas na po. Pero ako po, katulad po ng sinabi ko sa inyo sa umpisa pa lang ng ating interpelasyon, ako po suportado ko po kung ano man yung version nyo nga po ng FOI, suportado ko po yan. Kung mamarapatin nyo po, gawin po natin yan. At yan po ang amendment natin na gawin po ninyo. Sapagkat sa akin po talaga, ang pinaka-open na gobyerno, yan ang matino. Maraming salamat, Mr. President, sa kabukasan ng good sponsor. Halimbawa po, patungkol naman sa law enforcement, sa Section 3C po ay specific exception na ito. Ang nais ko lang naman po, Mr. President, good sponsor, ay specifico ang exceptions. Apo. At hindi general ang exceptions para po hindi maabuso. Tama po, tama po. Opo. At huli po tungkol dito sa tanong na ito, muli naintindihan ko po kapag may emergency situations at kung iyan yung intensyon. At so at the proper time, Mr. President, bukas po ba ang good sponsor sa amendment sa exception na ito para lang hindi maging bukas sa pag-aabuso? Mr. Opo, President? ako po ay bukas na Salamat bukas po. Opo, sa lahat po ng nais po ninyo sapagkat naniniwala po ako na kayo po ay talagang tagapaglaban ng tamang informasyon. Maraming salamat po, Mr. President. Dako na po ako sa Section 7 pa rin, letter J. Isa pa pong exception sa FOI, ang impormasyon, quote, pertaining to personal information where the person is or was an official or employee of a government agency and the information relates to his other public function or the person has consented in writing to the disclosure of the information. So, Mr. President, good sponsor, tama po ba na may wholesale confidentiality ang inibigay sa personal information ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno kahit patungkol ito sa kanilang public functions, Mr. President? Una po kasi, babalik muna po tayo uli doon sa data privacy. Kahit po kasi public, tayo po ay
matatawag na mga public servant o nagtatrabaho sa gobyerno, meron pa rin po tayong data privacy. Para po yan sa tinatawag nating kaligtasan din ng sarili nating personal na impormasyon at ng pamilya po natin. Ano? Pero pagka may kinalaman na po sa ating pagiging public servant, serbisyo publiko, naniniwala po ako na dapat kung approve na ng anumang ahensya, kasi dadaan pa rin po sa ahensya kasi yung ahensya pa rin po ang magbibigay ng alituntunin kung paano ka magbibigay ng iyong FOI, ano. Dapat lang po talagang isiwalat yan. Lahat. Walang dapat itago. Dahil yun po ang malinaw na sinasabi ng saligang batas. Pero siyempre po, uulitin ko po, meron tayong data privacy, kaya meron din pong protection pa pagdating doon sa mga personal nating impormasyon. Salamat, Mr. President. Dadako nga ako dun sa Data Privacy Act. Pero at least sa ngayon, sinabi naman po ng good sponsor na kapag patungkol sa public functions, ay hindi po covered ng exception na ito, Mr. Dapat po. President. Kasi ang malinaw po doon sa ating panukala na ang magbibigay po talaga ng guidance kung ano po yung sinasabi ng ahensya. Kung ano po yung kanilang mga patakaran. May kanya-kanya po kasing patakaran pagdating po sa FOI nila. I understand, Mr. President, pero at least yun na nga po, hindi po covered ng exception yung Dapat po. tungkol sa public functions. Dapat po. Naniniwala hindi po ako. So hindi po wholesale yung confidentiality kahit Opo. tungkol sa private information. Salamat po, or personal information. Salamat, Mr. President. And so dito pa rin sa exception na ito, bakit po natin gustong gawing confidential ito kahit mismong sa Data Privacy Act nga po, sinasabi na labas sa proteksyon nito ang mga nasa gobyerno kung ang impormasyon ay related sa posisyon nila. Actually, nasagot na po ito, Mr. President, ng good sponsor. So, just to put the question on record, pero salamat po dun sa tugon kanina nung good sponsor na hindi nga po may wholesale confidentiality kahit yung mga personal na impormasyon basta't may kinalaman sa public functions po. Salamat po, Mr. President. Sang-ayon po ba ang sponsor, Mr. President, na public office is a public trust at kung ang pinag-uusapan ay paggawa ng public functions, dapat lang hindi itago ang mga pangalan ng opisyal na responsable. Ay, dapat po. Mr. President. Opo, naniniwala po tayo dyan. Opo. Salamat po, Mr. President. At huli po sa seksyong ito na 7J, 7J, tama po ba na sa section 10 ng FOI bill, may guidelines naman na po para pangalagaan ang personal information na hindi kailangang i-disclose sa requests, Mr. President? Opo, yan po yung mga una talaga na amin pong pinag-aralan sapagkat ayaw naman po natin na magamit din po itong panukala na ito o pag ito po yung naging batas sa mga style. Alam na po may mga style dito sa bansa natin na baka gamitin pa sa ito. Kaya ang inaano po namin ay proteksyonan talaga. Meron din proteksyon. Hindi naman po walang kinalaman sa trabaho mo, walang kinalaman sa iyo, ay ibabalik po sa iyo. Para pong ganon. Opo. Salamat, Mr. President. So malinaw na may safeguards din naman na Opo. sa panukala natin para sa personal information na hindi namang kailangang i-disclose Opo. dahil maaring wala namang kinalaman sa public function. Lalo na po sa style ng politika natin sa Pilipinas. Opo. Salamat po, Mr. President. Dako na po ako sa Section 7K. Opo. Isa pa pong exception sa FOI ang quote, information requested which forms part of a public record, but its disclosure would expose the people concerned to acts of discrimination unless such information is first redacted by the concerned government agency. Wala po tayong, una po, good sponsor, wala po tayong binigay na definisyon ng acts of discrimination.
At kung may ginagawang mali ang mga opisyal o mga contractors halimbawa, inaasahan naman po talagang punahin sila ng publiko. Yan po ang layunin ng FOI sa pagka-appreciate ko rin po at tungkulin ng taong bayan. So ano pong intensyon, good sponsor, ng exception na ito? At hindi po ba natin sa pamamagitan nito binibigyan ng lisensya ang mga ahensya na itago ang mga pangalang may koneksyon sa katiwalian, Mr. President? Nako, napakaganda pong ano po 'yan, napakagandang katanungan po 'yan. Ang lagi lang po natin kasing binibigyan ng pagdidiin kapag ayaw lang po natin kasi na minsan nagagamit po eh. Nagagamit eh. Halimbawa, kalaban mo sa politika o hindi ka lang gusto ng tao, gagamitin yung FOI. Ang gusto lang po natin dito, protection din naman. Hindi naman pwedeng magamit ito. Hindi ito instrumento para magamit ito sa kasiraan ng isang tao. Halimbawa po, malinaw naman po na kapag ikaw ay walang tinatago, isang individual na wala kang tinatago, katulad po ninyo, noong pinakita nyo naman po yan, noong tayo po'y inatasan na magbigay ng salin, dahil wala po kayong tinatago, bibigay mo naman eh. Hindi ka naman kailangan imbestigahan pa eh. Yun po ang gusto lang natin kita sa taong bayan, na ang isang public servant na walang tinatago, kaya mong ilabas yan eh. Itong ginagawa natin, itong mga guidelines lang na po ito, para lang hindi maabuso yung batas. At magamit para ma-discriminate ka. Halimbawa, ito lang, isang halimbawa lang naman po ito. Meron po tayong halimbawa, may mga kasama na po tayo dito na minsan ay nakasuhan. Ang gagawin ng ibang, sasabihin natin, ng ibang mga tao, ng ibang mga organisasyon o ibang kapulungan, ibabalik-balik pa yung nung araw. Ibabalik-balik pa. At sasabihin, ito yan nung araw, ganito yan. Hindi na-discriminate na po yung tao. Ang gusto lang naman po natin dito ay kung meron tayong batas na magiging open, i-open natin lahat. Dapat meron din namang mga provision yun. Nabibigyan din naman ng proteksyon yung tao, yung taga-gobyerno. Kasi hindi naman lahat ng ginagawa dito sa ating bayan, meron din namang magandang hangarin. Minsan meron din namang pangit na hangarin at ginagamit sa politika. Kaya po nagkakaroon po tayo ng mga ganyang klase na ang gusto natin, maproteksyonan din. Alam nyo naman po dito, may fake news tayo, may ang daming walang katotohanang lumalabas na sinusundan pa ng ibang media. At sinusundan pa sa social media din na hindi natin alam kung sino nagbayad dyan sa mga troll na yan, nahusgahan ka na. Nahusgahan ka na ng taong bayan, wala ka pang ginagawang kasalanan. Kaya po sana, hindi po pwedeng free for all. Yun lamang po yung gusto natin. Kaya ang lagi ko pong sinasabi, kung wala ka naman tinatago, ba't kailangan ka pang imbestigahan? Ilabas mo na. Salamat, Mr. President. Hindi po ba sasapat na yung Section 10 nga po ng FOI bill na nagbibigay na ng guidelines para proteksyonan, in effect, yung dapat proteksyonan, para hindi na po kailangang itong exception sa Section 7K, Mr. President? Sige po, pag-usapan po natin. Kung gusto nyo pong amendahan yan, mapag-uusapan po natin yan. Opo, Ginang Senadora. Opo. Salamat po, Mr. President. At the proper time, ipapanukala ko po yung amendang iyon sa good sponsor. Opo, opo. Kaugnay po ng naunang sections 7D
7J at ito nga pong 7K. Bukas po ba ang sponsor, Mr. President, at the proper time na tanggalin ang malalawak na exceptions na ito na madaling maabuso para ipawalang bisa ang karapatan ng mga Pilipino sa impormasyon, Mr. President? Opo, ako po ay bukas na bukas sa mga amenda po na manggagaling po sa inyo. Opo. Maraming salamat po, Mr. President. Dako na po ako sa Section 23 ng bill. Opo. Nakalagay po na a denial in good faith of a request made pursuant to the provisions of this act shall not constitute grounds for administrative, civil, or criminal liability. In case of denial of the request, the public official, officer, or employee involved must prove that he or she acted in good faith by specifying the ground relied upon in the denial. Ibig po bang sabihin nito, Mr. President, basta may ground for exception na maituro, kahit mali o walang basehan ang denial ng FOI request, ayon sa batas ay may good faith na at wala nang kahit anong consequence na nag-deny, Mr. President? Hindi naman po. Ang gusto lamang po natin dyan na yung patungkol po sa good faith. Halimbawa po, may humihingi. May humihingi sa iyo o doon sa opisina mo o sa ahensya na ang impormasyon patungkol sa isang tao o sa isang senador. Sabihin na po natin, kung hindi pa po available yung information, wag naman po mapahamak na yung tao kasi hindi pa po available. Pero kapag ka-available na po at nalaman naman ng lahat na hold nung tao yung impormasyon, may kaparusahan po yun. Yun hindi po tamang gawain. Opo. Salamat, Mr. President. So, kapag ka po i-deny eventually yung request, hindi po sapat na magsa-cite lang sila ng ground for the exception, Mr. President. Hindi po. Kailangan mapatunayan po niya na in good faith talaga. Opo, kasi the word itself, English yun, mama, good faith. Talagang dapat totoo na siya po ay hindi nagsisinungaling, talagang may kinalaman talaga sa hindi niya maibigay yung informasyon dahil hindi pa available. Opo. So, Mr. President, kahit may isite na ground for exception or for denial ng request, hindi po automatically sasabihin, in good faith yung pag-deny na Hindi yan. po. Hindi po. Opo. Salamat po. And lalo na po kung mali o walang basehan yung denial ng FOI request, kahit po may isite na ground for exception, hindi po magiging kadahilanan na in good faith yan, Mr. President. Ano po doon po sa ating panukala, malinaw po doon na pwede mo pang hingin uli yun May appeal pa na pwede mo pang balikan. Wag lang paulit-ulit kasi meron naman po tayo ding mga kababayan paulit-ulit din naman yung meron ka pang pwede mo pang hingin, karapatan mo yun Opo, hangga't walang dahilan na sinasabi talagang bakit hindi maibigay yun, tuloy mo ang pagkuha nun dahil karapatan mo po yun. Opo. Salamat po, Mr. President. So tama po, at a later stage pwedeng mag-appeal, pero at least pinasasalamatan ko yung good sponsor na sinabi nila in the first instance pa lamang, hindi pwedeng automatically sabing may good faith ang pag-deny ng request just because may isa-cite na ground for denial, at lalo na kung mali o walang basehan yung denial. Opo. Salamat, Mr. Opo. President. So, kung hindi nga po yan yung intensyon, sang-ayon ba ang good sponsor, Mr. President, na dapat malinaw yan sa bill? Opo. Okay. Salamat po, Mr. President. Huli na lang po, Mr. President, good sponsor. Karanasan po kasi ng maraming civil society groups na habang sinusubukan nilang gamitin ang mga karapatan para sa mas malakas na partisipasyon sa gobyerno, hinahanapan sila o ginagawan sila ng kaso para patahimikin. So ito po yung itinatawag na strategic lawsuits against public participation o SLAPP, SLAPP.
Bukas po ba ang good sponsor, Mr. President, sa isang provision at the proper time para iwasan ang mga slap pagdating sa mga taong gagamit ng mga karapatan related sa FOI, Mr. President? Opo, katunayan, nandito po ngayon, no? Yung pong binigay po sa akin, yung nakasaad po sa inyo, yung whistleblower protection and strategic lawsuits against public participation. Opo, ako po'y bukas na bukas. Opo.